Good morning mga ka-farm. For today's video mga ka-farm is maglo-load tayo ng egg sa ating hatchery kasi pa 19 days nila ngayon. Ilo-load namin kasi yung egg pagdating ng 19 days sa hatchery dito sa maliit na to sa likod ko. Ito kasi yung aming incubator. And then nilalagay namin siya dito sa tray, ano. And so yung ginagamit namin na tray is ganito siya. Dahil hindi siya kinakalawang. And then pinipili namin mga ka-farm yung mga egg na may crack. Ayan, kung mapapansin ninyo, ayan siya. So may mga crack yan. Dahil ang purpose nito mga ka-farm, kaya pinipili siya, pinagsasama-sama yung mga egg na may crack para hindi mahirapan pagdating ng hatching day. Dahil kapag may nakahalo mga ka-farm na wala pang crack, nagkakaroon siya ng yung liquid na lumalabas dun sa egg na nahahatch is dumidikit dun sa mga egg na nahuhuling mahatch. Kasi kapag wala pa kasi siyang crack, meaning to say huli yan mahahatch, mga possible papalo siya ng 21 days talaga ng mga bandang hapon na or gabi. Pero yung may mga crack na yan, minsan 20 days pa lang nahahatch na siya. So, yung walang crack is niloload pa din naman natin siya sa hatchery, nilalagay pa din natin siya dito sa tray na to. Pero nakabukod lang siya ng partition. Tapos, mapapansin nyo mga ka-farm, yung mga egg namin kapag iloload na sa hatchery is bakit binabasa namin. Dahil, base experience namin, pag binasa kasi yung itlog bago ipasok sa hatchery, mas madami yung hatching rate based sa experience namin. I don't know kung same activities or same strategies yung mga kakilala natin na farm na gumagawa din ng ganito. Di ko alam kung may nagbabasa din ng itlog para mas mabilis ma-hatch. Pero kami kasi sa experience namin, dati hindi kami nagbabasa ng itlog pag pinapasok sa hatchery. Yung itlog is mabagal or matagal mahag-hatch kasi ang kwento sa akin ng kaibigan ko na gumagawa din ng ganito na taga Pampanga, kapag binabasa daw kasi ang itlog is mabilis ma-hatch dahil yung humidity kasi pag minsan nagkakaroon ng problem sa loob ng hatchery, so nag-artificial na, kumbaga hindi na aasahan yung humidity dun sa loob ng hatchery. Kaya binabasa na namin. So, sa experience namin, almost 5 months na namin itong ginagawa. Maganda naman mga ka-farm yung naging result. So, kung kayo din is ganito yung ginagawa, pwede naman kayong mag-comment dyan sa baba para malaman din namin na hindi lang pala kami yung gumagawa nito mga ka-farm. So, yan. Ilang box ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, 18, 180 eggs yata to. Yan. So, yun po yung iloload namin for today's morning. So, bukas ay araw ng Sunday. So, possible bukas Sunday is may ano na to. Mga hatch na to. Mamaya pala. Mamayang gabi. May mga hatch na to. Sunday na nga pala ngayon. Hanggang tatagal naman to yung hatch niya ng possible is Monday or Tuesday. Kasi may mga egg na delay ma-hatch. Pero sinasabay-sabay na namin tong i-brood kapag dumating na siya ng Tuesday. Sabay-sabay namin siyang i-out sa hatchery. Hindi naman siya nagkakaroon ng problem pagdating sa age gap nung mga sisiw na nahahatch kasi almost 2 days lang naman yung delay ng iba. And then sabay-sabay namin siyang i-hatchery, i-brooding. Pagkatapos saka namin sila mag-a-apply naman tayo ng mga gamot. So for next video natin mga farm, ituturo ko sa inyo kung ano ba yung mga gamot na ginagamit namin lalo na sa sisiw pa lang para naman makatulong din kami. So yun lang mga farm, and then thank you, happy farm everyone.